Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, sa linggong ito, isa na namang kasaysayan ang aming itatampok sa inyo. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto, daglihang kasaysayan na ipinadala ni Jesse dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Jessie at malapit na akong magtapos sa kolehiyo. Nais ko rin ibahagi ang karanasan ko sa pag-ibig at ganito ko sisimulan ang lahat. Paano ba ito? Naubusan tayo ng ulam sa kantina. Ang dami kasing pinagawa ng instructor natin kahit oras ng dismissal. Huwag ka nang magreklamo, Lorna. Ang mabuti pa ay magluto na lang tayo sa inyong boarding house. Di ba may mainit pang sabaw? Ha? Oo nga no. Malapit lang palang boarding house mo sa universidad. O ano pang gagawin natin? Isama na lang natin si Cora para tatlo tayong kakain doon sa tinitirhan mo. Hindi kaya magalit ang landlady mo? Hindi. Basta mga babae ang isasama ko. Alam mo, istrikta yun dahil matandang talaga. Ganun ba? Puro mga babae ba ang kasama mo doon? Walang halong mga lalaki? Talagang wala. Baka magligawan lang ang aatupagin pag nasa iisang tirahan. Mas mabuti yun para walang istorbo sa pag-aaral at makatapos sa ating kurso. Oo, Bes. Akalain mo, isang semester lang ang tatapusin ay magtatapos na tayo? Ano ba ang plano mo? Mag-i-examine ka ba sa board o maghanap ka na lang ng trabaho? Depende kay Mama. Kung kaya ng budget niya ang pag-examine ko sa board, bakit hindi? Ang mabuti pa, pumunta tayo sa tiran mo at magluto tayo para makakain na at may susunod pa tayong klase. Halika na! I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Lorna, wala kaya tang ginagawang project ninyo? At nagbabasa ka ng pocketbook dito sa salas? Wala pa, Ma. Baka sa susunod na linggo, busy na kami sa paghanda para sa aming pagtatapos. Ganun ba? Sige. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang mga kailangan mo para maihanda ko naman na hindi tayo gahulin sa oras. Wala naman kayong dapat ipag-alala dahil toga ang gagamitin at saka yung isusuot namin para sa araw ng iprepresenta ng aming grupo. Alam mo, Iha. Masayang-masaya ako dahil sinunod mo ang bilin ko na hindi ka makikipagrelasyon hanggang makatapos ka. Opo, Mama. Alam ko naman na ginagawan niyo ang lahat para sa aking kapakanan at nagpapasalamat pala ako sa iyo dahil matutupad ang pangarap ko na magtatapos ng kolehiyo. Oo naman, Iha. Alam mo, wala na ang daddy mo. Ako lang ang nagsusuporta sa iyo. At yung mana ko sa lola at lolo mo ay nabenta ko para lang sa pag-aaral mo. Ay hindi bali, may natitira pa. Yung nabili namin ng daddy mo bago siya namatay, na ipapamana raw niya sa iyo. Ha? Hindi ko inaasahan yan. Ma, ang importante, makatapos ako sa kolehiyo at hindi ako mahirapan sa pag-a-apply sa trabaho ko. Huwag ka dang mag-alala sa papasukan mo, Iha. Dahil may kilala kami ng daddy mo
na may-ari ng universidad. At naipangako niya, pag nakapasa ka daw sa board, ay madali ka nang magkatrabaho. Kaya pagbutihin mo ang pagre-review kung ikaw ay mag-examine para sa board exams. Hindi lang alam ni Mama na may nobyo na ako, pero isang seaman. Kaya madalang kaming magkita, kundi sa video call lang. Di na siguro magagalit ang mama ko pag lumantan na si Jessie at sasabihin na magnobyo kami. Sa bagay, sa buwan na magbabakasyon siya, tapos na ako hanggang sa pag-examine ko sa board. Kaya hindi ko na problema kahit malaman pa ni Mama na may nobyo na ako. Sa susunod na linggo, commencement exercises na namin. Summa cum laude lang makuha kong karangalan, hindi na masama. Alam ko, matutuwa si Mama na magsasabit ng aking medalya. Ang mabuti pa, pupuntahan ko muna si Jenny para alam ko kung handa na rin ang isusuot niya sa aming pagtatapos sa kolehiyo. O ano, Bes? Handa ka na bang magmarcha sa ating pagtatapos? O may kulang pa? Yun na nga, Bes. Siguro hindi na ako bibili ng bagong damit. Dahil kapos sa budget si Inay at Itay. At saka nakatugan naman tayo. Hindi rin makikita ang nasa loob na damit, di ba? O ang sapatos mo, bibili ka pa ba? Kung gusto mo, may sapatos ako. Ipahiram ko na lang sa'yo. Ginamit ko lang nung birthday ko. Ah, oo, Bes. Yun na lang ang hiramin ko. Hindi naman papansin yun. Sa dami na magtatapos, di ba? Buti na lang at pumunta ka rito para matulungan mo ako. Talagang the best ka, Beshi. Hindi na ako makakatagpo ng kaibigan na gaya mo. Laging handang tumulong. Oo naman. Ikaw din eh. Ikaw ang aking tagapayo kung may problema ako sa nobyo ko na seaman. Di ba mahirap kung malayo sa iyo ang nobyo mo? Buti sa iyo ay may naghihintay na para pakasalan ka. Pero ako, ano kaya ang kulang sa akin? At walang magkamali na iibig sa akin, no? Ang ibig sabihin niyan, hindi pa dumating ang lalaking maging kapalaran mo. Kaya magtiyaga kang maghintay para sa lalaking iyong mamahalin. Ganun na nga. O, halika, Lorna. At pumunta tayo sa likod bahay namin. At mamintas tayo ng mga prutas para hindi ka nabibili. Doon na rin natin itutuloy ang kwentuhan natin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Kailan pa kaya magbabakasyon ang anak natin, Juan? Hindi man lang mag-text kung uuwi siya. Bigla na lang sumusulpot ng uwi. Alam mo naman ang mga seaman kung saan-saan bansa na pupunta yan. Kaya swerte ni Jessie. At nakilalakbay siya sa iba't ibang bansa. Ay, kaya lang, Juan. Aba, nakakalimutan na yata ang maghanap ng nobya. Aba, wala pa siyang ipinapakilala sa atin. Ay, nako, baka tumandang binata siya. Ay, bumon. Wala tayong kahati sa sweldo niya. At kahit anong oras makapag-aasawa siya kung gugustuhin niya. Dahil may ipon naman siya eh. Oo nga, Juan. Pero hayaan natin na siya ang pumili ng babaeng pakakasalan niya. Hindi pwedeng diktahan natin. Baka pag nagkamali tayo ng pagpili,
tayo pa ang sisisihin sa bandang huli. Hayaan natin siya na siya yung pumili ng babaeng makakasama niya habang buhay. Saka, lalaki naman ang anak natin eh. Kahit lampas na sa kalendaryo, ay pwede pa siyang mag-asawa at magkaanak pa. Tama naman yun eh. Kaya huwag nating pangunahan ang kanyang desisyon. Kung kailan niya gustong mag-asawa, huwag nating problemahin kung hindi pa siya mag-aasawa. Lord Iha, handa na ba lahat ng kailangan mo sa iyong pagtatapos sa kolehiyo? Opo, Mama, wala nang problema. At panatag na ang kalooban ko. At tuloy na ang pagre-review ko para sa board. Oo naman, Iha. Handa na ang iyong budget at lahat ng gagastusin mo. At handa na rin ang kailangan na isusot mo sa iyong pagtatapos. Ma, salamat po ha. Dahil sa mga suporta niyo binibigay niyo sa akin at ipinagmamalaki ko kayo na kayo ang naging mama ko na mapagmahal at iniisip niyo ang aking kapakanan. Oo naman, Iha. Dahil sinunod mo ang mabilin ko sa iyo, naunahin mo yung pag-aaral at huwag makipagrelasyon. Opo, Mama. Kailangan yan. Dahil nag-iisa kayong nagtataguyod sa akin. Oo, Iha. Namatay na ang daddy mo. Buti na lang at may naipon ako. Saka nagdigusyo ako. At sinuwerte naman ako. Kaya nakapagtapos ka na sa kolehiyo. At dapat nga pala, maaga kang mag-enroll sa review center para mauna ka na mabigyan ng tips at mga dapat na reviewin sa board exams. Tama po kayo, Mama. Yung isang kaklase ko, kasama ko siya sa examen. Kaya parang hindi ako kinakabahan. Ang isipin mo dyan, Iha, ay kaya mo na ipasa. Parang sa examen sa klase ninyo sa kolehiyo yan. At alam ko na hindi ka mahihirapan dahil tuloy-tuloy na ang iyong pagre-review para sa board exam. Sana, Ma, dinggin ng Diyos ang dalangin ko na lahat ng sakripisyo natin ay may kapalit na saya at matupad ang pangarap ko. Miss ko na naman si Lorna. Ang hirap ng malayo sa minamahal. Lagi siyang sabik na makita siya at mangungulila sa bawat araw. Di bali, titisin ko muna. Habang nandito ako, mag-uusap na kami sa video call para malaman niya kung kailan uli ang pagbabakasyon ko. At masaya ako dahil nagtapos na rin siya sa kolehiyo. Mag-iisam na lang ang problema niya. Tsaka magtatrabaho ng konti. Tsaka na kami pagkakasal. May nakabihis ka. Saan ka ba pupunta? Mamamalingki ka ba? Oo naman. At bibili na rin ako ng mga groceries at iba pang kailangan dito sa bahay. Tamang-tama, nagpadala na si Jessie ng pera para sa ating kailangan dito sa bahay. Ay, nako, mas siguradong malaking pera ng pinadala ni Jessie sa atin. Pabuti pa siguro, sasamahan na lang kita. Baka, alam mo lang, mga
Mandurugas ngayon, lalo na sa isang tulad mong matanda na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ilalabas lahat dahil sa bangko ipinadala ng anak mo. Kaya yung kailangan lang na pera na pambili natin ng mga kailangan, ang ilalabas ko. Ganun ba? Sige. Ikaw ang bahala kung ayaw mong samahan kita sa pamamalengke. Baka marami kang bibilin. Mahihirapan kang magbuhat. Hindi naman. Dahil yung kaya ko lang buhatin ang bibilin ko. At saka yung ulam natin ng ilang araw. Bumili ka nila ng karne, ha? Para may pangsabaw tayo. May isang buwan na tayong hindi nag-uulam ng karne. Pwede ba? Oo naman. Bakit hindi? Madalang naman tayong magluto ng bulalo Yan ang gusto ko, Minang. Pinagbibigyan mo ang gusto kong ulam. Paminsan-minsan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Pinaya ko ng Lord na yun, ha? Gusto ko lang magipagkwentuhan sa kanya doon sa universidad. Pero iniwan ako. Hindi siya nagwapuan sa akin. Damihan ng mga akit sa akin. Basta pansinin ko sila. Pero ang Lord na yun, parang baliwala ako Sana may pagkakataon at talagang pipilitin kong isama siya para makita niya kung sinong tinanggihan niya. Wala naman akong nakikita na sumusundo sa kanyang lobby niya. Kaya ako ang dapat na makaangkin sa kanya. Kaya humanda ka, Lorna. Humanda ka sa akin. Hindi ko kasama si Jenny ngayon para kumain dito sa restaurant. Sinabi ko na sa waiter yung order ko pero hindi pa yata naluluto. Gutom na ako Ay, Lorna. Ang swerte ko naman, nakita kita. Ha? Ikaw? Bakit ka naman nabigla na makita mo ko? Nakita mo yung isang gwapo. Ano ka, Hilo? Niyaban naman ng sang ito. Hindi naman niya bagay. Alam mo, Lorna, gusto ko sanang dumalaw sa inyo Pero sabi mo, hindi man pwede. Kaya, huwag ka sanang magalit sa sasabihin ko sa'yo. Pwede ba? Respetuhin mo naman ako. Hindi ito yung tamang lugar sa sinasabi mo. Pero huwag kang umasa. Hindi kita gusto. Bakit? May nobyo ka na ba? Di ba wala pa? Mabuti pa. Sumama ka sa akin. Bitawan mo! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Huwag kang namimili kung ayaw sa'yo. Para hindi ka mapahamak. Hoy, huwag kang mangialam dito, ha? Problema namin ang nobyo ko ito. Miss, totoo ba ang sinabi niya? Hindi! Hindi ko nobyo to! Ganun pala Sige, malis ka na. Kung hindi, sasabog ang baho ng ulo mo. Baril, huwag mo kong patayin. Huwag! Sino kaya ang nanutok ng baril kay Jojo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jesse dito sa ating dulang.
Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.